For this year, 2025, January to present, we have recorded 4,600 plus. Kung ikukumpara natin to last year, mas bumaba ngayon for about 33%. Malaki ang ibinaba sa bilang ng mga naitatalang cybercrime activities mula sa kulang 7,000 mula Enero hanggang Mayo noong nakaraang taon kumpara sa kaparehong mga buwan ngayong 2025. Ayon kay PNP-ACG, Acting Director Police Brigadier General Bernard Yang, hinigpitan ang isinasagawang cyber patrolling ng kanilang hanay upang mapigilan ang mga ganitong klase ng krimen. Anya, kadalasang inilalapit sa kanilang tanggapan ay ang online selling scam, investment scam, pati na rin ang phishing o voice phishing. Maging mapanuri tayo. I-verify talaga natin ang gusto. Kung yung kausap natin online is talagang tao ba yan or baka hindi na. Or totoo bang kausap yan o hindi. Samantala, bukod sa pag-iingat na dapat gawin ng publiko, tiniyak rin ng Department of Information and Communications Technology o DICT na gumagawa rin sila ng mga paraan upang pigilan ang mga ganitong insidente. Kasama na rito ang pagsasaayos ng kanilang polisiya. Ito'y upang makapagpalitan ng impormasyon ng kagawaran sa pagitan ng iba pang stakeholder upang mas mapabilis ang pag-track ng nangyayaring cybercrime lalo na pagdating sa financial scams. Again, privacy yung issue nila before. So, ayusin namin yung regulation ng privacy na kapag in pursuit of lawful action or enforcement, dapat pwede yung sharing is fluid. So, gagawin po natin yung guidelines. Drop na po yan. Dagdag pa ng kalihim, ito'y alinsunod sa Republic Act No. 12010 o Anti-Financial Account Scamming Act or AFASA of 2024. Nakikipagtulungan na kami sa TEDCO. Yan, pagka financial scam, immediately, siguro bigyan nyo kami ng mga, yung operating guidelines, lalabas yung mga July. The full force will be Ang felt by nabasa July. Anya, ginagawa na rin ng paraan upang pigilan ang kakayahang makapag-send ng kahina-hinalang link sa pamamagitan ng text messages na nakakapanloko sa publiko. Tiniyak naman ng PNP-ACG pati na rin DICT na hindi tumitigil ang kani-kaniyang organisasyon upang sugpuin ang mga ganitong klase ng modernong krimen. Ivan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.